Ito na yung update ng ating island penjing. Hindi talaga to dapat na pagsabay-sabayin. Pero syempre dahil kabisado ko na yung materyales at yung paggawa ng island penjing, dito pinagsabay-sabay ko na para kumbaga isahan na lang yung paghihintay ko. Gagawa ko ng island penjing gamit yung bato na yan. At yung bato na yan, hindi naman talaga yan limestone. Kung mapapansin ninyo, na to yung semento lang yan. At ang totoo, nakuha ko lang yan sa tabi ng kalsada. At eto, namili na ako ng mga pwede nating itanim dun sa bato para sa island penjing natin. Mga Argao Taiwan, gagayahin nyo lang to kung gusto nyong gumawa rin ng island penjing, no? At dito, pinili ko yung mga may ugat na parte na kasi mas maganda at potential na yun na mabuhay. Sa nakikita nyo dyan sa video, nilagyan ko na ng lupa at binalutan ko ng plastic yung bawat puno na itatanim ko dyan sa bato. At pagkatapos, isa-isa ko nang itinatanim yan sa bato. Dito yung sinasabi ko sa inyo na dapat marami kayong nakikitang mga nature, no? O kaya mga rock formation, kahit sa pamamagitan ng video, o kaya pag namamasyal kayo, o kaya dyan sa lugar ninyo, para napipicturize nyo yan sa isip nyo. At kapag gumagawa kayo ng mga ganito, nai-imagine nyo yun at yun ang nagiging pattern. Bakit pala kailangan na yung lupa nakasama dun sa ugat, may balot na plastic? Kasi syempre, bato yan, mabilis yan na ma-dehydrate o matuyo yung lupa. Ngayon kung nababalutan nyo ng plastic, at least hindi ganun kabilis na natutuyo yung lupa na nandun sa puno. O ayan, at nalagyan na rin natin ng paa yung pinakabato na yan, pero syempre wala pang paso. Kaya ko sinabi sa inyo na pinagsabay-sabay ko na yan kasi yung semento patutuyuin din. So hindi na yan gagalawin muna dyan ng 24 oras. Ngayon, nakita nyo sa marunong ng bonsai at sa nagpe-penjing, makikita nyo yung pinaka-potensyal ng itsura nito. Nakikita nyo yan, no? Tapos kung future projection, ang isipin ninyo, ang pinakapaso nito, manipis lang yung labi. Siguro makapal na yung 2 inches. Ang pinakamaganda, 1 inch lang eh. Pagkatapos, merong malupit na landscape. It's either ilog o parang dagat, no? Seafront, ganun. Ano sa tingin ninyo? Di ba ang ganda naman? O ngayon, maghanap na kayo ng mga bato at kung merong mga semento dyan na luma, na tumigas, na ganyan din ang itsura, kunin nyo na at pagpraktisan nyo. At kung meron kayong mga Argao Taiwan, gayahin nyo na rin to. At sinisigurado ko sa inyo, maganda to. Ayan na nakikita ninyo. Ayan no. At teka, ano bang babagay na kasabihan dito? Ito pala. Wag na wag kang pupulot ng bato na ipupukpok mo sa sarili mo, kundi ipukpok mo sa katabi mo. Aray mo! Pakak! Ang challenge dito kung paano natin mabubuhay ngayon yung mga Argao Taiwan na yan na mga punla dyan sa ibabaw ng bato. Kapag gagawa kayo ng penjing sa pagdidilig, ganyan lang ang gagawin yung pagdidilig. Siyempre dahil wala pang mga ugat yan na nakatusok dyan o nakakapit sa bato. At yun nga ang ide-develop natin sa loob ng 6 hanggang 1 taon. Kailangan dito matyaga kayong magdilig, no? Kasi mabilis ma-dehydrate yan. At kukonti lang naman yung lupa na nakakapit dyan sa puno. Kaya nga binalutan ko ng plastic yung bawat lupa dun sa bawat puno. Bukod pa sa sinukluban ko yun ng plastic habang nasa ganyang stage pa. At syempre, para lalong tumibay yan dyan at wag matanggal, maghanap kayo ng moss o bumili kayo ng moss sa online. Merong nabibili. At pagkatapos paghanap kayo ng lupa, yung lupa na hanapin nyo yung parang malapit-lapit sa pagkaputik o clay, no? Tapos yun, ihahalo nyo doon yung moss na binili ninyo. At katulad na nakikita ninyo dyan sa video, yun ay i-apply nyo ngayon dyan. Sa paglalagay ninyo dyan, sisiguraduhin ninyo na mahigpit yung kapit ng mga clay na may moss, ha? At talagang nasisecure yung bawat puno. Kasi yan yung magsisidling parang ugat niyan muna, pansamantala. Ngayon, maintindihan nyo na kung bakit yung bawat puno, parang binalutan ko ng plastic yung lupa para nakasecure yung bawat puno. Just in case accidentally natanggal bigla, hindi basta-basta mamamatay yung puno kasi nakabalot ng plastic yung lupa dun sa puno. Sagana kayo dapat sa pag-i-spray at pagdidilig nito. Tandaan ninyo, mabilis yan matuyo. Lalo na kapag naka-expose yan sa hangin. So, ngayon naman, ang ginagawa ko, binabasa ko na naman yan kasi papatungan ko na naman yan ng moss mismo. Ayan, katulad ng nakikita ninyo. Huwag na muna natin masyadong intindihin yung appearance nito kasi lahat naman yan ay temporary lang. Kaya natin yung ginagawa para lumakas at tumatag yung mga puno na yan dyan sa bato. Tandaan natin na mga siguro 8 months to 1 year pa yan bago natin makitang kapit na kapit yung mga ugat nyan dyan. At yan namang mga moss yan, alam ninyo,
Pag natunaw yan dyan, mag-iiwan yan dyan ng binhi. Susunod, sa mga siguro mga 1 taon, 2 taon, yung pinakabato na yan, magkakaroon na yan ng moss na hindi artificial, kundi natural na. Ngayon, di natapos na yan, ano? Ang gawin ninyo, maghanap kayo ng secure na lugar para doon muna yan, pero at least nasisinagan ng araw. Pero hindi direct sunlight. Kasi ang kailangan dyan, mapatubo muna natin at mapalabas natin yung ugat ng mga punla natin yan na Argao Taiwan dyan sa bato. Ngayon, kung mag-aalala naman kayo kung mabubuhay ba yan dyan, nako, ganyan katindi yung mga Argao Taiwan, alam ninyo. At sa mga susunod, baka kung makikita natin yan, nakulang pa yung puno dyan na nakalagay, maglalagay pa tayo, magtatanim pa tayo ng puno. Depende sa magiging projection nung island penjing na to. Alam nyo, ang maganda sa mga ganitong island penjing at saka yung sa iba pang type ng penjing, para kang pumupunta sa nature, talagang nakaka-relax, di ba? O ano, ang ganda, di ba? Ayos? Ayos!